Don't get me wrong, I hate that guy pero hindi ba dapat mag-usap kayo, yung masinsinan man lang? Malay mo, na misunderstood mo lang at hindi naman niya pala talaga gusto yung babaeng yun. Kent, I know Keisha. Kung walang katotohanan na may relasyon sila, malamang sinugod na ako nun since makabalik ako. Isa akong malaking threat sa kanya. Unless talagang pinaparamdam ni Devin na siya yung mahal niya. Sabi ko. Talk. At kung ayaw mo pa din, then let's just get married. Nagulat ako dahil sa sinabi niya. Ano-ano yung sinasabi mo? Sabi ko at natawa pa. Pero mabilis na nawala yun nung seryoso pa din ang mukha niya. Dalawa lang ang option mo, Mabel. Talk to him and let him know your situation. Kapag pinili ka niya, then that's good. Pero kung hindi ko naman hahayaan na matawag ka ng kung ano-ano dito sa showbiz. Kung buntis ka man, ayokong mag-isa ka lang. I'll be your husband. And I will take full responsibility of both of you. Call it selfish, but I don't care. Alam ko kung gaano ka kayang durugin ng showbiz once na nalaman nila na buntis ka. And you don't have someone with you. Saglit akong napaisip dahil sa sinabi niya. Totoo, malamang kung ano-anong itatawag sa akin at kung kani-kanino ililink ang baby kung buntis ako. Dahil kung sino-sinong binabalita nilang kadate ko. May point siya pero ayokong gamitin si Kent. May sasabihin na sana ako. Kaso napahinto ako dahil nakita ko si Keisha na tumakbo sa harapan ng sasakyan namin. Lumampas na siya at muntika na bumangga sa paparating na sasakyan. Pero mabilis at maagap siyang hinila ni Devin. Parang sumikip ang dibdib ko. At parang maiiyak ako nung pagkahila niya ay saktong napayakap sila sa isa't isa. Hindi nila kami napapansin kahit na nasa harapan sila ng sasakyan ni Kent dahil tinted ang kotse niya. Mas gusto kong lumubog nang makita kong hawakan ni Devin ang magkabilang pisngi ni Keisha at nagtitigan silang maigi. She was crying so hard at nakikita ko sa mata ni Devin ang sobrang pag-aalala at tila may sinasabi siya. Take me out of here. Yun na lang yung sinabi ko bago nagbagsakan ng luha ko. Umalis na tayo, Kent. Sigaw ko. Tulo ng tulo ang luha ko. Akala ko haka-haka lang lahat. Pero tama palang nararamdaman ko. Nag-beep si Kent ng malakas sa kanila. Kaya nagulat silang dalawa at mabilis na hinatak ni Devin si Keisha sa sidewalk. Kaya naman napaandar na ni Kent ang kotse. Pinigilan ko ang sarili ko na tumingin sa kanila. Dahil pakiramdam ko'y durog na durog ako. Shit naman Isabel. Huwag ka nang umiyak. Natatarangtang nagsalit-salitan ng tingin si Kent sa akin at sa daan. Pinipilit ko namang punasan ng mga luhang hindi yata matatapos agad sa pagbagsak. Okay lang ako. Sabi ko habang pilit na pinapatigil ang pag-iyak ko. Ano ka ba? I tried to fake a laugh at para na akong baliw dito. Ayos lang ako. Isabel. Okay lang talaga ako. Sabi ko't iyak pa din ako ng iyak. Punas pa din ako ng punas ng luha. Promise, okay lang ako. Mag-drive ka na. Hinihintay na nila tayo. Sabi ko. Pagsisisihan niya talaga to. Kumakampi na nga ako sa kanya eh. Tapos, ano yung ginawa nga niya na yun? Gago yung Devin na yan. Bakas mong matinding galit sa kanya. Hindi na lang ako kumibot, yumuko na lang doon. Gusto ko lang tumigil na sa pag-iyak at mawala na tong sakit na nararamdaman ko. Sisi, Mabel, you wanna put some makeup on me? Malanding tanong sa akin ni Lance at kahit down na ako'y natawa ko dahil nagbabakla-baklaan siya ngayon. Uy, napatawa ko na si Mabel. Sabi niya. Oo na, sige na. Tara dito at may make-upan talaga kita. Sabi ko at kinuha ng brush pero mabilis na naharang ni Lance ang kamay niya sa mukha niya. Mabel naman, wag. May performance tayo, baka masira ang looks ko na kinakabaliwan ng maraming girls. Sabi niya. Ang yabang mo. Sige na, doon ka na. Sabi ko kasi kahit anong kulit ni Lance ay ramdam ko pa din yung lungkot. Ayoko nga. Tapos magmumukmukan na naman dito. Alam mo Mabel, kung pwede lang talaga itatakwil ko na siyang pinsan. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero alam kong nasasaktan ka. Pero that doesn't mean na pababayaan ka namin. Lance said in a serious face. Sumiseryoso ka pala? Pag-iiba ko ng topic. Mas gwapo ba pag ganun? Tanong niya at binigyan pa ako ng mas serious look kaya tumangu-tango na lang ako. Magawa nga tumamaya para mas madaming magka-crush sa akin. Dagdag niya pa kaya natawa ako.
Pero seryoso ako, sasapakin ko siya even if we're blood related. Pagkasabi niya nun ay tinap niya pa ang ulo ko at tumayo na dahil aayusan pa siya ng buhok. Akala ko matatahimik na ako, pero nagulat ako nang may lumitaw na mango shake sa harapan ko. Parang lalabas ang mata ko dahil super nagkikrave ako dito. Tiningnan ko ang may hawak nun. Wah! Akin na lang yan, Fierce! Sabi ko with pleading eyes. Dahan-dahan siyang umiling at nilayo sa akin yung mango shake. Sinimangutan ko siya at natawa siya. Maya-maya ay umupo siya sa harapan ko at nilapag din yung shake doon. Sa'yo naman talaga yan. Sabi niya, kaya akmang dadamputin ko na yung shake, pero hinawakan niya yung kamay ko. Sa'yo yan, pero mamaya mo pa pwede inumin. Wow, bakit binili mo pa? Sabi ko at nag-cross arms. Para kang bata, kaya ka nagustuhan ni Kent, parehas kayo ng mentality. Sabi niya tsaka tumawa. Joke lang, mamaya mo na inumin yan, malapit na tayo mag-perform. Baka pumiyok ka, sige ka. Sabi niya, kaya napaisip naman ako. Oo nga pala, kakanta nga pala kami sa isang Sunday show. Sige, pero akin na to ha. Sabi ko, kaya ngumiti siya. Huwag ka nang mag-iisip ng kung ano-ano. We all know about your situation. Kaya kahit napasaway yung dalawa, mabait kasi ako eh. Nandito kami to always protect you, Mabel. Fierce naman. Sabi ko at parang maiiyak kasi ramdam ko yung matinding care nilang tatlo. I don't have siblings. Kaya nung dumating ka sa banda parang nagkaroon ako ng little sister. Feeling ko kuya mo ko. Kaya that Devin guy, makakatikim din siya sa akin. Wag na, hayaan na natin siya. Masaya na yun. Magiging masaya din ako. Sabi ko. Okay, oo nga pala. Mamaya dadalhin ko yung girlfriend ko. Sabi niya kaya nanlaki ang mata ko. What? Sinagot ka na ni Crisel? Gulat kong sabi. Kilala ko yung nililigawan niya dahil naging classmate ko yun nung nag-fine arts ako. Matalino, mabait, mayaman at ubod ng nice nun. Laging ang Miss Campus yun eh. Bakit parang ayaw mo? Tanong niya. Hindi kasi kayo masyadong match, masyadong maganda si Crisel for you. Sabi ko. Ah, ganun. Akin na nga tong shake na to. Sabi niya at kukunin na agad ang shake pero pinigilan ko siya. Joke lang, bagay pala talaga kayo. Dalhin mo siya mamaya, magpapagawa ko ng carbonara sa kanya. Ang sarap kaya nun gumawa nung college kami. Sabi ko. Oo na. Born victim, kayo nang sunod. Punta na po kayong backstage. Sigaw nung isang staff. Yes! Sabay-sabay naming sabing apat at tumayo na sa mga kinalalagyan namin. Everyone, let's hear it from our born victim! Sigaw nung host, kaya nagsimula na si Fierce hampasin yung drums niya. I chose to sing this song dahil it really depicts what I feel today. I am singing this at ang kasabay kong kumakanta dito ay si Lance. At hindi ko alam pero parang kinikiliti yung mga babae kong maghiyawan dahil sa boses ni Lance. We love you, born victim! Mabel, your voice is like an angel. Ang hot mag-drums ni Fierce. Kent, payaka please. Para akong hinaharana ni Lance. Iba't iba yung sigaw nila kaya kahit papaano'y nawala ang lungkot ko. Nagulat ako nang magsimula ulit tumugtog si Fierce at Lance. Teka, akala ko ba isa lang ang kakantahin? Gumilid ako saglit dahil hahanapin ko sana si manager dahil confused ako sa nangyayari. Pero napatigil ako nang marinig kong magsimulang kumanta si Kent. Hindi ko alam na ganito kaganda ang boses ni Kent kasi hindi naman siya mahilig kumanta. Nagulat ako nang lumapit siya sa akin at nilatag ang kamay niya. Kinakabahan man ay humawak ako sa kanya. Nagpalakpakan at lahat halos ng tao ay napatayo at kitang-kita mo sa mukha nilang matinding pagkakilig. This is one of a kind performance, Pilipinas. Alam na natin ngayon na hindi lang isang gwapong lead guitarist si Kent, kundi kayang-kaya pala tayong haranahin gamit ang nakaka-inlove niyang boses. Sabi ng babaeng host at nagtilian ang mga tao. Tell us, bakit ikaw ang kumanta ngayon at hindi si Mabel? Tanong nung isa pang host. Parang biglang kumabog ang dibdib ko nang tingnan ako ni Kent. I don't really like to sing pero I dedicated this song to our own leader singer, Isabel. Sabi niya, he's just smiling at me at hindi ko maiwasan ng mapangiti. At bakit may pag-dedicate? Can you enlighten us more? Tanong ng host. I just wanna tell the world how much I love her. That hindi ko sasayangin ng bawat araw na magkasama kami. Dahil kapag mahal mo, hindi mo iiwan.
Hindi mo susukuan. I love you, Isabel. Sabi niya at mabilis akong niyakap. Hindi ko alam pero naiyak ako sa sinabi niya. Sinabi niya lang sa harap ng madaming tao kung gaano niya ako kamahal. Hindi siya natakot o nahiya. Pinatay ko ang laptop ko dahil nag-trending lang naman ang on-screen confession namin ni Kent. Everyone is dying to know what is the real score. Gusto ng lahat na magkatuluyan kami. Tinanong ko na din si Kent about dito. Ang sabi niya lang sinisimulan niya na ang lahat para in case nga nabuntis ako, hindi na magiging maraming tanong ang tao if i-claim niya na kanya ang bata. Ayoko man pero sinimulan niya na para bang hindi ko siya mapipigilan. Masyadong complicated at kahit gusto kong mainis sa ginawa niya sa Sunday show, nakakatuwa na parang sobrang proud siya sa akin na hindi siya nahiyang sabihin yun or itago. Which what Devin did to me. Ning isang beses hindi niya nabanggit ang tungkol sa akin. Maybe ngayon si Keisha ang girlfriend niya magiging proud siya. Tumayo ako para may balikan sa banyo. Kahit kinakabahan ako, inilakasan ko ang loob ko. Mabilis kong kinuha ang bagay na yon. I am holding my own pregnancy test. Halos pikit mata ang galawan ko habang dahan-dahan na binababa ang kamay ko para makita ang resulta. Napahinga ako ng malalim nang makita kong 2 lines. 2 linya na nangangahulog ang positive. Dahan-dahan akong umupo sa couch. Buntis ako. I am carrying Devin's child. Sunod-sunod ang pagsuklay ko sa buhok ko. Akala ko'y masama lang ang pakiramdam ko, pero tama nga nagdadalang tao ako. Anong gagawin ko? Sasabihin ko ba? Hindi ko alam. Biglang parang na-confused ako sa lahat. Palakad-lakad ako sa sala nang makarinig ako ng doorbell sa unit ko. Mabilis akong lumapit doon at nagulat ako nang makita ko kung sino yun. Pasok, sabi ko. Umupo siya sa couch kaya nanatili akong nakatayo. Para akong sinisilihan dahil natataranta ako. Mabilis kong binulsa ang piti na hawak ko. Ano pong sadya niyo, attorney? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at ngumiti sa akin. Maya-maya ay kinuha niyang suitcase niya at may nilabas na papel dito. Good news, Mabel. Devin already signed up the annulment papers. Pumapayag na siyang opisyal kayong maghiwalay at tapusin ang pagiging mag-asawa niyo. Congratulations! At hindi ko alam pero kahit ayoko'y naiyak ako ng tuluyan. Akala ko ba gusto ko to? Pero ngayon nandito na bakit parang mas nasaktan ako? Mabel, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nung attorney ko. Hindi ako nakasagot dahil pakiramdam ko'y nabibingi na ako. Devin signed the annulment papers. Pumapayag na siyang mapawalang bisa ang kasal namin. That does mean na all along hindi niya naman talaga ako minahal. Na baka gusto niya na din akong hiwalayan para din kay Keisha. Hindi ko na malaya na mag-isa na lang pala ako sa unit ko. I am just staring at the annulment papers na kung saan visible ang pirma niya. I sighed. Ginusto ko to. At ito na ata ang tadhana naming dalawa. Hindi kami yung para sa isa't isa.